Amen. Sige po, minsan pa, pwede bang palakpakan natin ang ating Diyos na buhay? Yung malakas na palakpak, mahina pa rin. Pwede bang yung mas malakas? Yung mas malakas pa. Amen. Hallelujah. Ngayong umagang pong ito, ang ating pag-uusapan ay ito po, The Resurrected Christ Spark the World Mission. Pwede po ba tayong tumayo saglit? Basahin natin yung chapter 12 to 20 dahil medyo mahaba po yung ating pag-aaralan. Verse 12, sabi po dito, After this, things he appeared in other form two of them as they were walking into the country. 13, kayo po. 14, afterwards he appeared to the 11 themselves as they were reclining at table, and he rebuked them for their unbelief and hardness of heart, because they had not believed those who saw him after he had risen. Verse 15, kayo po. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Verse 17, kayo po. Verse 18, they will pick up serpents with their hands, and if they drink any deadly poison, it will not hurt them. They will lay their hands on the sick, and they will recover. Verse 19, Verse 20, sabay-sabay po tayo. And they went out and preached everywhere while the Lord worked with them and confirmed the message by accompanying signs. Saglit po tayong yumuko at manalangin. Yes, Father God, we thank you. We glorify you, Lord God. Muli, Panginoon, Lord, maghimala ka po sa mga oras na ito, Panginoon. Mangusap ka sa inyong mga anak, Lord God, sa aming mapapag-aralan, Panginoon. Lord, I pray may apply po namin ito sa aming mga buhay, Panginoon. Kami po ay mag-take action sa aming maririnig na inyong banal na salita, Lord God. And Lord, ngayon pa lamang po, we rebuke the work of the devil in our lives in Jesus' mighty name. Muli, Panginoon, maraming salamat po, and let your will be done for us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong buhay. Pwede na po tayong umupo. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, bawal muna tayo mag-usap, ha? Mamaya na, after po ng service po natin. So, ang ating pong tema for this morning is the Resurrected Christ Spark the World Mission. Ang tanong ko po ngayong umagang ito, ano nyo na ba to? Napag-aralan na ba natin na si Christ? Naniniwala ba kayo na ang Panginoong Diyos na si Jesus ay totoo na muling nabuhay? Amen po ba? Pumalakpak yung naniniwala. Alam niyo po mga kapatid, marami pa rin, kahit sa panahon natin, marami pa rin pong tao ang hindi naniniwala na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Marami pa rin po. Kaya ito pong pag-uusapan natin ay napakahalaga. Especially sa atin, kasama ito sa ating doktrina na ang ating Panginoon muling nabuhay. Amen po ba? Amen. Sige po. Punta po tayo dun sa ating structure of the text. Yung structure of the text po natin, kung papansinin nyo, yan. Slow motion siya. Yung unang part po, ito po yung the resurrection. Ito po yung makikita natin ng ating Panginoong Hesus ay nag-resurrect siya. Muli siyang nabuhay. Tapos yung second part po, ito yung post-resurrection ng ating Panginoong Hesus. Nagpakita siya sa maraming tao, maraming followers niya. Amen po ba? Alam natin yung kwento, pero mamaya ihihimay-himayin pa natin. So ngayon po, punta tayo sa verse 1. Sabi po dito sa verse 1, mahaba po itong pag-uusapan natin. When the Sabbath was past, sa kanila po, ay bago ito mga kapatid, sa intro muna tayo. Alam niyo po mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus, alam natin, grabe yung mga mirakula niyang ginawa. Amen po ba?
nabasa natin, napanood natin, especially pag Holy Week, di ba? Nakikita natin kung paano naghimala ang Panginoon. Lumakad sa tubig, di ba? Nagpakain ng 5,000, ng 4,000, ano pa? Nagpagaling, bumuhay ng patay. Ano pang ginawa ng Panginoon? Napakadami niyang ginawa. Amen po ba? Kung kayo po, mga kapatid, yung sa panahon ng ating Panginoon, Jesus ay isa sa mga 12 disciples, di ba manghang-mangha po tayo nun? Amen po ba? Siguro ako, kung kasama ako ng Panginoon, kahit anong iutos ng Lord, ni Jesus that time, susundin ko. Kasi makikita mo yung kanyang mga mirakulo, makikita mo yung ginawa niya, yung pagtuturo niya, kakaiba, di ba? At may authority. Kung kasama ako ng Panginoon that time, susundin ko siya. Yung buong buhay ko, ibibigay ko sa Panginoong Hesus. Amen po ba? Ito po yung eksena natin. Ngunit dito sa ating pag-aaralan, ang ating Panginoong Hesus ay namatay. Inako sa krus. Alam natin ito ay para sa ating mga kasalanan. Isipin ulit natin, imaginein ulit natin, tayo yung disciples na kasama niya. Ano yung mararamdaman mo? Amen po ba? Naisip na ba natin yun? No. Kung kasama ako ni Jesus, alam ko siya na yung Messiah eh. Siya na yung Savior, no, na dadating. Pero namatay siya. Ano yung mararamdaman nyo? Ano yung magiging response nyo? Alam nyo po, yung ibang disipulo ng ating Panginoong Hesus, bumalik sila sa dati nilang trabaho, ng isda, nagtago sila. No? Pero bago ito, bago mamatay ang ating Panginoong Hesus, ang daming beses sinabi ng ating Panginoong Hesus na siya po ay mamamatay, no? Ipapako sa krus at muling mabubuhay. Ngunit asaan ang mga disipulo niya that time? Dito sa pag-aaralan natin, makikita natin na ang mga disipulo niya, mga followers niya, mga taong nakakita ng kanyang mirakulo, grabing himala, biglang nawala. Amen po ba? Pwede mong palakpakan muna natin ng Lord. Ang kanyang mga disipulo was, devastated, grabe yung nila, hindi sila makapaniwala na yung Diyos na bumubuhay ng patay, nagpapagaling, ay ngayon patay na. Ito po yung kanilang ngayon, ito yung eksena nila. No? And verse 1, nung panahon ng ating Panginoong Hesus ay namatay, sa verse 1 po, when the Sabbath was past, kasi po, nung pinako po si Jesus sa cross, at siya po ay nilibing, hindi po pwedeng hindi siya pwedeng linisan o iimbalsa mo, parang ay ganun po kasi sa kultura nila, pag Sabat, pag sinabi mong Sabat, hindi ka pwedeng magtrabaho. Kahit yung mga hayop na kanilang alaga, pag mamay-ari, hindi pwede yan magtrabaho. Ganun po kahigpit sa kanilang kultura. So sa kanila po, hinintay pa po nilang matapos yung Sabat. Sa kanila, ang Sabat nila is Saturday, Sabado. Sabi po dito, when the Sabbath was past, Mary Magdalene, ito po si Mary Magdalene, kilala po natin, Mary, the mother of James, si Mary, and Salome, bought spices. May dala silang mga spices. Itong spices na to, ito yung ginagamit nila para yung bangkay, no, hindi agad mag-agnas o medyo bumango naman. At kasama to sa kanilang kultura na pag may namatay, may tamang proseso. So that they might go and anoint him. Di ba ginagawa pa rin po natin yun sa mga ating patay, pinag-pray. Pero dito po, si Mary, mother of James at si Salome, sa kanila, ang iniisip nila, nung papunta sila doon, pupunta kami doon, i-anoint namin si Jesus, lalagyan namin ng spice, pero wala sa isip nila na si Jesus Christ ay muling mabubuhay. Tandaan natin, ang ating Panginoong Hesus bago siya mamatay, bago siya ipako sa krus, ang daming beses niyang sinabi. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang mga followers, sa kanyang mga disipulo na mamamatay ako at muling mabubuhay. Pero asaan sila ng mga panahon na ito? Tingnan natin, yung mga disipulo nagtatago. Ang pumunta nga lang, yung 3 babae. No? Kung ako, nakakita ako ng miracle ng Panginoon,
Siguro pupunta ako doon kasi sabi niya, after 3 days, muli siyang mabubuhay. Pero, asaan yung mga nakarinig na sinabi ng Panginoon yun? Wala. Yung 3 babae lamang po yung pumunta doon. Pero sa kanila, sa kanilang pag-iisip, hindi, wala yung pag-iisip nila, muling nabuhay ang Panginoon. Pupunta sila doon para lagyan ng pabango, ng spices, i-anoint ang bangkay ni Jesus. Amen po ba? Dito, pinapakita sa binasa natin na ang ating Panginoong Hesus ay totoong namatay. Amen po ba? Naniniwala kayo doon? Alam niyo po, kung pag-aaralan natin ito ng mas malalim at mga ibang scholars, sinasabi nila, mga ibang hindi naniniwala, may iba na hindi naniniwala na namatay ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi nila, si Jesus po ay hindi namatay sa krus. Pero dito, makikita natin, totoong namatay si Jesus. Amen po ba? Sa chapter 15, kung babasahin po natin doon, mismong ang kanyang ang Roman government, no, talagang kinonfirm nila na si Jesus ay namatay. Amen po ba? Nagigets pa po ba natin? Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Verse 2. And very early on the first day of the week, ito first week kasi nila is Sunday. Sa atin po, Monday na, no? And very early on the first day of the week, when the sun had risen, madaling araw, siguro mga 5:30 to 6, they went to the tomb. Pumunta sila doon sa libingan ng ating Panginoong Hesus. At ano po ang nakita nila? Verse 3, and they were saying to one another, sabi nung 3 babae, uy, paano yan? Paano natin itutulak yung batong malaki na yon? Puro tayo babae, wala man lang tayong kasamang lalaki. Sabi nila, who will roll away the stone for us from the entrance of the tomb? Dito po pinapakita mga kapatid, wala talaga silang wala sa utak nila na si Jesus muling nabuhay. Ang lang nasa isip talaga, pupunta lang sila doon para lagyan ng pabango, i-anoint yung bangkay ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba? And verse 4, sabi po dito, and looking up, they saw that the stone had been rolled back. It was very large. Kung makikita po natin, kung may picture, napakalaking bato. Imposibleng itulak ng ilang tao. Kailangan talaga pagtutulungan siya. Pero nung nakita nila, yung bato na yon, nakatanggal na dun sa entrance. Amen po ba? And dito po sinasabi na ang ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Isa po ito sa mga ebidensya. No? Sa kanila po, nung panahon nila, dahil yung mga religious leader that time, mga Jews na Pariseo, Saduceo, mga scribes that time, dahil narinig nila na si Jesus muling mabubuhay after 3 days, ang ginawa nila, humiling sila sa Roman government, pwede ba na lagyan nyo to ng guard? May guard to sa ibang synoptic gospel, mababasa natin, naglagay sila ng guard dyan. At yung guard na yon para protektahan yung bangkay at hindi makuha ng mga kung sino man pwedeng kumuha. Pero dito, makikita natin, yung bato was rolled away dun sa entrance. Amen po ba? And 5, entering the tomb, they saw a young man. May nakita silang, young man. No, sa ibang tag nito, kwento sa Biblia, angel to. Sitting on the right side, dressed in white robe, and they were alarmed. Sabi niyo, they were alarmed. Sa iba po, pag nakakakita sila ng angel, sinasabi doon, and they were afraid. Dito, malamang sa malamang mga kapatid, ang nakita nila is a figure na itsurang tao na hindi na yung mga maraming mata. No. They were alarmed. Actually, they were alarmed and afraid also. Kasi pwedeng, ba't nandito tong taong to? Diba, pwede silang hulihin o ano. Verse 6, and he said to them, do not be alarmed, sabi ng angel. You seek Jesus. Pumunta kayo dito
para kay Jesus. Amen po ba? Who was crucified. Namatay. Kinrucified. He has risen. Sabi ng angel. Declared that angel. He has risen. Amen po ba? Ngayon ang tanong ngayong umagang ito, naniniwala po ba tayo ng ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay? Kasi tulad ng sabi ko kanina, marami pa rin po sa panahon natin hanggang ngayon, hindi sila naniniwala na ang ating Diyos na buhay ay totoong nabuhay. Alam nyo, hindi lang yung mga atheist, no, minsan, as Christian, nako-compromise tayo. Tayo, minsan naniniwala tayo ang Diyos. Sinasabi natin, we declare sa ating mga bibig na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay, pero yung pamumuhay natin, minsan, hindi nakikita na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Amen po ba? So, unang puntos po natin, sabi po dito, sa ating unang puntos, sa verse 1 to 8, the resurrection of Jesus Christ confirmed His divine power and authority. Amen po ba? Yung resurrection, no, yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon, nagpapakita, nagko-confirm na si Jesus ay muling nabuhay at siya ay makapangyarihan na Diyos. He defeated death. Meron po ba tayong kilala dito na tinalo na ang kamatayan? No? May lola po ba kayong buhay pa? Yung lola nyo pa? Ninuno nyo? Wala, di ba? But Jesus defeated death. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, si Jesus, dinefeat niya yung death. Alam mo ba yun? Yun po yung maganda sa ating Panginoon. And as Christian, as believers of Christ, as followers of Christ, alam nyo, this should be, give us confidence. Itong resurrection ng Panginoon, kasi namatay siya, muling nabuhay. Ako, may confidence ako na yung Diyos na sinasamba ko, makapangyarihan. Kasi muli siyang nabuhay eh. Amen po ba? Alam nyo mga kapatid, yung mga sinasamba ng iba, ng mga Muslim, ng mga Judaism, Hinduism, yung kanilang mga ala, kanilang mga sila Buddha, namatay. Pero ang ating Diyos, muling nabuhay. Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin si Lord? So yun po yung pinagkaiba ng ating Diyos. No? Ang Diyos natin makapangyarihan at tunay na Diyos. Amen? Amen. So, balik po tayo sa letter A. Mary Magdalene, yun po yung kanina. Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome go to the tomb to anoint Jesus' body with spices. They concerned about who will roll away the stone for them in verse 1 to 3. And B, upon arrival, they find the stone rolled away and encounter a young man, likely an angel, dressed in a white robe. He tells them that Jesus has been raised and going ahead of them to Galilee. So sa verse, balikan po natin yung verse 4 to 7. Ayan, sa verse 6 tayo. Verse 7 na po pala, verse 7. But sabi, ito na po, tuloy natin yung kwento, pero sabi, nung nakita nila yung angel, sabi sa kanila ng angel, verse 7, Go! Tell his disciples and Peter that he is going before you to Galilee. Ang sabi ng angel, sabihin mo, dun sa tatlong babae, sabihin nyo, dun sa kanya mga disciples and kay Peter na mauuna na si Jesus sa Galilee, hintayin kayo doon. No? Yun po yung sinabi ng angel. And verse 8, and they went out and fled from the tomb. Malis sila doon sa tomb. For they trembling and astonishment had seized them, and they said nothing to anyone, for they were afraid. Ang ginawa po nung tatlo, takbo sila, dali-dali silang tumakbo doon sa 11 disciples. No? Dito po sa account ni Mark, hindi na po sinabi yung ibang detalye, pero po sa account ni Luke, ni Matthew, sinabi po ni John na si John po, no, tawag neto, mas nauna pa siyang pumunta doon kaysa kay Peter, doon sa tomb.
Pero ang klaro po dito, ang mga disciples, hindi sila naniwala na ang ating Panginoon ay muling mabubuhay. Kasi nandun sila. No? Bumalik sila sa pangingisda, nasa ibang lugar sila. And verse 9, now, when he rose early on the first day of the week, bago tayo dito, balikan po natin yung unang puntos natin. The resurrection of Jesus Christ confirmed His divine power and authority. So ito pong verse 1 to 8 na to, pinapakita sa atin this morning na ang ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Amen po ba? And He has the power and authority, no? He is divine, He is God. It shows that He is truly God. Amen po ba? Kaya po paglabas na atin, mga kapatid, pag may nagsabi sa inyo, ay, yung sinasamba nyo, tao lang yan. Wag po tayong maniniwala. Amen po ba? Napakadami. Napakadaming magsasabi sa atin yan. Sa Facebook lang. Diba? Etong katabi lang natin, pwede sabihin sa atin. Tao lang yan. Yung sinasamba nyo. Amen po ba? Alam nyo, pinagkakaiba natin sa kanila kasi sila, hindi nila na-experience na Diyos ang ating Panginoon. Amen po ba? Pero bukod doon, hindi nila naunawaan, hindi nila na-gets, no, yung sinabi ng Biblia na ang ating Panginoon ay nag-resurrect. And it shows His power, authority, and divinity. Totoong Diyos. Ito yung panlaban natin sa mga kulto. Ito yung pwedeng verse na sabihin natin, ito, sinabi dito, muli siyang nabuhay. Meron bang taong muling nabuhay? Ang makakagawa lang ng Diyos. Sabi pa nga sa Biblia, hindi kasi mapipigilan ng death si Jesus. Yes, si God the Father, no, ang bumuhay sa kay Jesus, pero sinabi rin po ng Biblia, kasi hindi rin talaga hindi mapipigilan. Talagang mabubuhay at mabubuhay si Jesus. For He is the life. Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin ng Lord? So yun po yung unang puntos natin at nawa maalala po natin ito, si Jesus po nag-resurrect. Si Jesus po makapangyarihan at siya po ay Diyos. Palakpakan natin ng Lord. Second point po natin, sabi po dito, the resurrection and ascension of Jesus gives us authority and power to spread the good news and salvation to all nations. Verse 9, sabi po dito sa verse 9, balikan natin. Now, yung unang part po, yung verse 1 to 8, yun po yung panahon na si Jesus nag-resurrect. Ito naman po, yung verse 9 to 20, ito yung panahon na si Jesus, mga ilang araw, nagpakita siya sa iba-ibang witness. Una, verse 9, now, when He rose early on the first day of the week, He appeared first to Mary Magdalene. Nagpakita siya una. Kanino daw? Kanino po? Mary Magdalene. Sino si Mary Magdalene? Siya yung babaeng, di ba, may sumasabi sa kanya, maraming demonyo. Di ba, legion of evil spirits. Pero pinagaling siya ng Panginoon. Sa kanya po, unang nagpakita ang ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Kayo po, kung maranasan nyo yun, no? Yung Diyos, yung Messiah na hinihintay nyo namatay, muling nabuhay at nagpakita sa inyo. Ano ang magiging response nyo? Maniniwala ba kayo na siya ay Diyos o hindi? Ako maniniwala ako. Sabi po dito, from whom He had cast out 7 demons. And verse 10, she went and told those who had been with Him as they mourned and wept. Verse 11, but then they heard that He was alive and had been seen by her, they would not believe it. Ang nangyari po mga kapatid, nung nagpakita ang ating Panginoong Hesus kay Mary Magdalene, dali-dali pumunta siya doon sa 11 disciples. At sinabi niya, oy, mga disciples ni Jesus, nagpakita sa akin ang Panginoong Hesus. Alam nyo kung anong naging response ng mga disciples?
Isipin nyo ito yung mga disciples na nakakita ng mirakulan ng Panginoon. Bumuhay ng patay, nagpakain ng 5,000, naghimala, napakadaming himala, nagpagaling. Pero ito yung mga disipulo niya. Hindi naniwala kay Mary. Hey! Hindi totoo yan! Hindi sila naniwala. They doubt. Wala silang, yung faith nila, hindi makita. Amen po ba? Minsan ganito rin tayo eh. Amen po ba? Minsan ganito rin tayo mga kapatid. And verse 12, sabi po dito sa verse 12, after this, ito pag ginawa ng Panginoong Jesus, after niya magpakita kay Mary Magdalene, after this, things, He appeared in another form to two of them. Ito alam ko makikita to sa book of Luke. As they were walking into country, ito po yung eksena na merong 2 disipulo, yung isa pinangalanan ng Panginoon doon sa Biblia, pero yung isa hindi. Ang sabi po doon, habang yung dalawa ay pauwi, at yung balita na si Jesus Christ ay namatay, nasa kanila, nag-uusap sila. Namatay na si Jesus. Pero followers sila ni Jesus. Namatay si Jesus. Alam mo ba yun? Namatay. Habang po sila naglalakad pa uwi, ang ating Panginoong Yesus nagpakita sa kanila. At hindi nila nakilala agad ng ating Panginoon. Ito po yun yung kwento na yun. At nung after Jesus, sumama pa si Jesus dyan. Kung saan sila pupunta, kumain kasama ng Panginoon. At nung nag-break na ng bread ang ating Panginoon, dun lang nila naalala si Jesus. At biglang nawala si Jesus. After that, and they went back and told the rest, but they did not believe him. After nun, sinabi nung dalawa, bumalik sila doon sa 11. Uy! Alam nyo ba, nakita namin si Jesus. Nagpakita siya sa amin. Nakasama pa namin kumain sa Vikings. Kumanan pa. Pero hindi naniwala yung mga disipulo. Amen po ba? Amen po ba? Pwede bang palakpakan ulit natin ang ating Panginoon? Alam niyo mga kapatid, para tayong mga disciples ni Jesus minsan. Minsan we are compromised. Yung faith natin nag-shake. Tila baga, hindi muling nabuhay ang Panginoon. Minsan, nakarat tayo as believers of Christ, as followers of Christ. I believe na ang bawat isa sa atin dito, nakaranas na, naka-experience na ng kanyang himala. Pero sa panahon na tayo po minsan ay sinusubok, yung faith natin sinusubok, yung faith natin nagsishake. Minsan nakakalimutan natin yung mga ginawang himala ng Panginoon sa buhay natin. Katulad ng mga disipulo, hindi sila naniwala. Alam nyo po kung ano nangyari. Verse 14, habang sila po ay kumakain, yung 11 disciples, 12 yan, di ba? Yung isa, wala na, si Judas nag-suicide. Afterwards, He appeared to the 11. Nagpakita siya dun sa 11. Themselves as they were reclining at the table, and He rebuked them for their unbelief. Ni-rebuke ni Jesus yung kanyang disipulo na hindi naniniwala. Amen po ba? Minsan ganito tayo. And hardness of heart, because they had not believed those who saw Him after He had risen. Alam niyo po sa kanila, sa kanilang kultura, sa Mosaic Law, para maniwala sa iyo ang isang tao, kailangan mo ng witness. 1 or 2, kailangan madami kang witness. Dito po, sa eksena natin, si Jesus nagpakita na kay Mary Magdalene. Si Jesus nagpakita na dun sa 2 disipulo. Pero anong ginawa nung 11 disciples? Hindi pa rin naniwala. Kaya dito po, makikita natin si Jesus, nirebuke niya yung kanyang mga disipulo. For they are, yung heart nila was hardened. They were doubtful. Si Thomas sabi, hindi ako maniniwala. Pag tag nito yung kamay niya, hindi ko na ng ganon, hindi ako maniniwala. Diba? But Jesus rebuked them nung nagpakita siya sa kanyang
mga disipulo. And verse 16, sabi po dito, and he said to them, bago yan, alam niyo po kapatid, ito po yung ano natin. Ito po yung importansya kung bakit kailangan nating ma-confirm, kailangan natin magkaroon tayo ng knowledge, ng wisdom about the resurrection of Christ. Because marami po ang tao sa labas, hindi pa rin po naniniwala na si Jesus Christ ay muling nabuhay. Yes, maaari yung iba na naniwala na si Jesus namatay, pero hindi sila naniniwala na si Jesus ay muling nabuhay. Amen po ba? Pwedeng kapatid natin, pwedeng magulang natin, no? Hindi sila naniniwalang may Diyos, hindi sila naniniwala na si Jesus ay muling nabuhay. Kaya ito po yung importansya na dapat tayo mag-aral, magkaroon ng wisdom, ng knowledge about the resurrection of our Christ para ma-share natin ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? Pwedeng palakpakan natin ang Lord. Ang tanong ngayong umaga, nag-aaral po ba tayo about resurrection of Christ? Napag-aaralan po ba natin to? Or every mahal na araw lang tayong naniniwala na si Jesus ay muling nabuhay. Pero pag weekdays, parang hindi nabuhay sa buhay natin si Jesus. Para bang hindi natin kasama ang Panginoon. Amen po ba? 15, and he said to them, eto na, ni-rebuke. After rebuke, ang sabi ng Panginoon sa kanila, go and make disciples of all nation, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. At sa paghayo nyo, kasama nyo ko till the end of the earth. Yun po ang sabi sa kanya, yun po ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo at maging sa atin ngayon. Ito po yung commission natin. Ito yung the great commission ng ating Panginoon sa kanyang mga anak. Amen po ba? Ang tanong, kayo po ba, tayo po ba, ay followers ni Jesus? Amen po ba? Bakit di tayo lumalabas? Kung inutusan tayo, go and make disciples, bakit di tayo lumalabas? Yun po yung tanong. Kaya kailangan po tayong lumabas. Hindi pwede. Alam niyo mga kapatid, ito yung nakakalungkot ngayon sa Christian world. Meron mga nagsasabi, may nabasa ako isang post, kapatid natin to sa Panginoon, ang sabi, yung pag-upo mo dyan ay ministry. Hindi po. Ang ministry natin mga kapatid, didiinan ko to nasa labas. Ang sabi ng Panginoon, go and make disciples. Hindi po yung pag-upo natin dito, makikinig tayo. Yes, napaka-importante po na makinig tayo, pero mas importante rin po na lumabas tayo. Amen po ba? Amen po ba? Pwedeng palakpakan na natin ang Lord. And His death and resurrection, mga kapatid, gave us the confidence. Ito po yung pinag-aaralan natin. Ito po yung second point natin. Yung confidence na muling nabuhay ang Panginoon gives us yung mission natin. Kailangan nating mag-mission. Bibigyan ko po kayo ng ang illustration dito mga kapatid. Sample, meron kang kaibigan. No, yung kaibigan mo na yon, no, sobrang bait. Alam mo ang ginawa pa sa iyo nung masasagasaan ka na, niligtas ka niya, tinulak ka niya. At dahil sa nung tinulak ka niya, siya yung nasagasaan. Amen po ba? Ngayon ang tanong, namatay yung kaibigan mo na yon. Hindi mo ba sasabihin sa mga tao kung ano yung ginawa nung kaibigan mo na yon? Kung gaano siya kabuti sa iyo? Ganon din po sa ating Panginoon, mga kapatid. Si Jesus, hindi lang siya namatay sa cross. Niligtas niya pa tayo sa ating mga kasalanan. Amen po ba? And yung kanyang resurrection, kanyang ascension, yung pag-akit muli sa langit, gives us the confidence dapat to share the Word of God. Amen po ba? Amen po ba? Pwede palakpakan natin ang Lord. Yung the fact nga lang po, mga kapatid, na ang ating Panginoong Hesus, makapangyarihan, He defeated death. No? Ay, siguro, patay kung patay na talaga.
Di ba? Ano pong nangyari sa mga disipulo niya? After po nung itong kwento na to, after nung muling nakita nila ang Panginoong Yesus na buhay, di ba patay kung patay sila? Kahit pugutan sila ng ulo, mag-share at mag-share sila ng salita ng Diyos. Yun po yung hamon sa atin. Yun po yung challenge sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, yes, napaka-importante po ng buhay natin dito sa earth. Trabaho, pamilya, mga kapatid, huwag nating kalimutan, meron pa pong buhay after natin dito. May eternity pa. At yun po yung natin, yung, di ba? Kaya dapat maging bold tayo to share the word of God. Kasi bakit? Sabi po dito sa verse 16, at lalaksan ko po ito, whoever believes and is baptized will be saved. Sino yung maniwala na ang ating Panginoon namatay sa cross para sa iyo, sa katabi mo, sa kasalanan mo, at muling nabuhay para maging righteous ka sa paningin ng Panginoon? Sinong maniwala doon will be saved. Amen po ba? But whoever does not believe will be condemned. Eternal damnation, eternal paghihirap, pain, gnashing of teeth sa impyerno. Kaya kailangan natin maging bold. Kailangan natin magmadali. I-share natin yung salita ng Diyos sa ating pamilya, no? Sa nanay natin, sa tatay natin, sa kapatid natin na hindi pa nakakakilala, hindi pa tumatanggap sa Panginoong Yesus. Amen po ba? Pwedeng palapakan natin si Lord. I pray, mga kapatid, na this message ng ating Panginoon this morning give us the confidence na mag-share. Sa Facebook, wag puro TikTok yung i-share natin, wag puro si Malupiton yung i-share natin. Mag-share tayo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Sa mga classmates natin. Sa mga sino may jowa, mga youth, wag muna. Sa mga classmates muna, i-share natin si Jesus. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ng Lord. So yun po mga kapatid yung ating second point. The resurrection, the ascension of Christ, yung pag-akyat niya muli sa langit, give us the confidence, the authority na mag-mission. Kaya mga kapatid, dapat maging bold tayo sa salita ng Diyos. Balikan po muna natin ulit sa ating pagtatapos yung unang puntos, the resurrection of Jesus Christ confirm His divine power and authority. Maliwanag po sa atin yung ebidensya sa Bible that Jesus has risen. Totoo pong muling nabuhay, totoo pong namatay ang ating Panginoon at totoo po siyang muling nabuhay. Amen po ba? Second point po natin, the resurrection and ascension of Jesus gives us authority and power to spread the good news of salvation to all nations. Yung kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat muli sa langit gave us the confidence, the power, the authority para i-share ang kanyang salita, ang kanyang salvation, gift of salvation sa atin. Amen po ba? Nawa matandaan natin to. Nawa, I pray sa ating Panginoon na pag-uwi natin, ma-challenge tayo, no? Magkaroon tayo ng heart, magkaroon tayo ng compassion sa mga lost, sa mga kapatid natin, sa mga anak natin, mga tito, tita natin, pamangkin natin na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Yesus. I pray na hindi po tayo pumunta lang dito para makinig, but I pray na mag-take action tayo sa ating napakinggan. Nawa, mga kapatid, ang will ng Lord ang mangyari sa buhay natin. Pwede po tayong tumayo. Hallelujah. Palakpakan natin ang Lord. Balikan lang natin yung theology of the text. Jesus Christ is alive. Sabihin po natin, Jesus Christ is alive. Ang Diyos natin, buhay. So pag ikaw po, tayo po may problema, nangihina, disappointed,
stress, hopeless, mga kapatid, nawa maalala natin si Jesus ay buhay at kasama natin. Amen po ba? Praise. Second po is Jesus is powerful. Ang Diyos natin, si Jesus na muling nabuhay ay powerful. He can do anything. Even He defeated death for our sin. Third, Jesus Christ is omnipresent. Diyos natin kasama natin palagi. Hallelujah, Lord. Application natin, ito po yung application natin, mga kapatid. Meron tayong trabaho. At itong trabaho na to, hindi to galing sa ating mga pastors, sa mga leaders natin. Galing ito sa ating Diyos na pinapaniwalaan natin. Ang tanong po, naniniwala po ba tayo sa ating Diyos na buhay? Ngayon po, ito pong challenge niya po sa atin, galing po to sa ating Panginoon. Ang challenge niya sa atin is i-share natin yung salvation na natanggap natin this morning. Kung natanggap mo ang Panginoon, i-share mo ito sa pamilya mo, sa anak mo, sa boss mo, sa kaibigan mo, sa lahat ng mga kilala mo. I-share natin ang ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Naniniwala ako, mga kapatid, na sasamahan tayo ng banal na Espiritu. Minsan pa, pwede bang palakpakan natin ng Diyos? Napakabuti niya. As we close, awitan ulit natin ang ating Panginoong Hesus. This morning, mga kapatid, kung hindi po tayo nakaawit kanina, pwede bang ibuhos natin ngayon at the top of our lungs? Awitan natin ang Panginoon. Let's worship Him. Amen po ba? Kung hindi po natin alam yung lyrics, andito po. Pwede rin po natin habang umaawit ang praise team, pwede mong kausapin ang Diyos na buhay na tulungan ka mag-share ng kanyang salita. Amen po ba? Sige po, awitan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. O Diyos. Yes, Lord. We praise you, we glorify you, Lord God. O Diyos na napakabuti, sa'yo kami lumalapit. Yes, Lord. Walang kapantay ang pag-ibig mong tunay, karangalan at papuri sa'yo lamang lahat. Minsan pa, O Diyos na napakabuti. sige kapatid, taas mo ang iyong kamay. Sa'yo Kausapin mo ang ating kami Diyos. Kasama natin siya this morning. lumalapit. Hallelujah. Walang kapantay ang pag-ibig mong tunay, karangalan at papuri sa'yo lamang lahat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong nilikha. Ang iyong nilikhay, luluwalhatin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko tapat. Napakabuti mo,
Ang iyong nilikhay, luluwalhati. Napakabuti mo, di ka napapago. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko napakabuti mo, aming Diyos naman. Ang iyong nilikhay, luluwatin ka. Napakabuti mo, di ka napapago. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko. Noon, ngayon, Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Hallelujah, Lord God. Napakabuti mo, Panginoon. Lord God, maraming salamat po sa inyong mga salita na aming napag-aralan ngayon. Lord, we pray, Lord God, may apply po namin ito sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, makita ka po sa aming mga buhay, Lord God, ng aming mga mahal sa buhay. Kayo po ang mapakilala namin sa kanila, Lord God. Gamitin niyo po kami as instrument of your love, your mercy, Lord God. Panginoon, napakabuti mo, tapat ka, Lord God. Lord, we do not deserve this kind of love, Panginoon, but you love us anyway, Lord God. Kaya for that, Lord God, Lord, ariin niyo po ang buhay ng mga anak niyo this morning. Sa inyo po kami, Panginoon. Gamitin niyo po kami sa inyong kingdom here on earth, Panginoon. Give us power, equip us with your words, Lord God. Lord, make us bold, make us mature Christian, Panginoon, na handang mag-share sa ibang tao kung gaano ka kabuti sa aming mga buhay, Lord God. Gamitin niyo po ang bawat isa, Lord God. Lord, ngayon pa lamang po, we rebuke the work of the devil. Yung mga pandaraya niya, yung mga kahiyaan, Panginoon, yung shyness namin to share your words, Panginoon. Lord, we rebuke it in Jesus' mighty name. Hallelujah, Lord God. Lord, give us the wisdom and knowledge kung paano namin kayong ma-share sa lahat ng tao, Panginoon, na aming makakasalamuha. Samahan niyo po kami, Panginoon. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa pag-ibig mo sa amin, Lord God. Dakila ka. Muli, Lord God, tanging will mo lamang po ang mangyari sa buhay ng bawat isa. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay this morning. Hallelujah, Lord God. Purihin ka, Panginoon.